Isang magandang good afternoon mga kachokaran. For today, nandito tayo ngayon sa Ajman. So without further ado, tara, samahan niyo ako and let's explore with Marge! Room tour tayo. Okay, welcome to Ramada Hotel. So this is our room. There you go. Thanks. Right, sorry naman. So pagpasok, we have here the smart TV. And then this one, table. Okay, we have our sofa here. There you go. Then a table. Center table. And then, iniwan namin dyan yung gamit. We have here this cabinet. Yan, cabinet. May hanger. Okay, there you go. Then, may safety. Yan. There you go. Ito, lagayan siya ng laundry. Then, list. If in case na gusto mo magpa-laundry. We have it here. Drawer, empty. There you go. Empty drawer. What else do we have here? Ito, lagayan ng bag. Mamaya na natin siya gamitin. Meron din ditong chair. Of course, trash bin. Okay, shoe shine. Sewing kit. Okay. Alright. And then, bigyan kami ng dalawang key card. Meron din silang menu. If in case gusto mong mag-order. Ayan, there you go. Mamaya natin yan bulat-latin. Ayan. And a full-length mirror. There you go. Ayan siya. Curtain. Ayan. Good lighting naman. There you go. Nice one. Then, I think ito, queen size bed or double bed, I think. Corner table. Ayan. Ayan siya. Landline. Pen and paper. Empty drawer. There you go. Then, punta naman tayo sa pantry. They have complimentary coffee, sugar, milk, ayan, kettle, water, small and big. Then, yan, mugs, of course. Ching! Fridge. Oops, what happened? Ta-da! Empty. It's okay, that's good. That's malamig. Okay. Freezer. Okay. Okay. This is good. This is clear. Clear. Water check. Very good. Okay. Okay. Hindi ko na i-open yung trash bin. Okay. Empty. 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 And then, meron din sila dito. Hindi ko ma-open. Yan. Tada! Yan. Meron dito, maliit na parang balcony. There you go. Hello, Ajman! Hello. Good afternoon, Ajman. Ayun yung parking. Ito yung parking ng Ramada Hotel. Yan yung nakita niyo yung red roof. Yan. Yan ang parking ng Ajman, ng Ramada Hotel. Sarado na natin to. Medyo mainit na. And then this one, check natin. Let's go. Okay. Hindi natin mabuksan yan. There you go.
There you go. And pasok tayo sa toilet. Toilet check. Yan. Okay. There you go. Meron silang hair dryer, tissue, of course, lotion, bath gel, shampoo, conditioner, shower cup. Then this one, cups. And that's me. Hi. Hello. Towels. Ito, hand towels to eh. Okay. Hand towels. Okay. Bath towel. Oh. So, ang bath towel na pinrovide nila, 1, 2, 3, 4. 4 bath towels. Then, hand towels. Ayan. There you go. Kasi di ba nga, we're going to stay here for 2 nights. Yeah, so, but still, pwede naman tayo mag-request eh, kung kailangan pa natin ng extra. Let's go! So, welcome to Ramada Hotel, Ajman. Connected na tayo sa Wi-Fi. Then, next is, mag-speed test na tayo. Let's go, check natin. Yala. Check natin. Kumusta ang internet dito sa Ramada Hotel, Ajman. Let's go. Tayin natin. Check, 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 check. Okay. And this result is okay. Download 95.6 Mbps. Upload is 94.9 Mbps. Good enough. Time check, it's 3:19 in the afternoon. Labas muna tayo. Gala tayo for the day. Welcome to Ajman. Ayun yung hotel natin. Ramada. Yalla, let's go. Welcome to Ajman Museum. So, free entry dito. Mainit. Time check. It's 3:45 in the afternoon. What do they have here? Ikot tayo. Ah, okay. Pasok tayo dito. Ah, okay. Historical weapons. So, ito yung area kung saan makikita yung mga weapons nila na ginamit nung araw. Sword, from the sword to the rifle. Do not touch. Ajman Fort in conflict. Bale, meron din sila ditong local weapon. Ang tawag doon, no? Khanjars. Ayan, no? Made in the UAE. Ito sila. Ito. Yemeni Jambia. Ito siya. Ito yung traditional dagger nila. Khanjar. Traditional dagger, ayan. Ito yung historical weapons nila. Punta tayo dito sa kabilang area. Living room. So, ito yung traditional living room. Ito yung Holy Quran. Ito yung ruler ng Ajman. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi. Ito yung kitchen.
Bali dito sa taas na area, andito yung historical weapons. Tapos makikita natin doon yung living room, and then yung council, and then yung kitchen. Ayun. Dito natin nakita yung mga weapons nila, yung local na made in UAE na weapon, then nag-transition to rifle. Dito naman sa baba, mayroong archaeology and manuscripts. Dito kasi sa Ajman, they have a simpler life compared to Dubai, and mas relaxed yung lifestyle nila. So, pasok na tayo dito sa sa archaeology. There you go. Ito yung burial pots. So, ibig sabihin, who lived between 2600s 2000 BCE believed in the existence of life after death and made provisions for it. Their bodies were found buried together with a variety of household items and valuables. This jar originally contained the bones of a child. Jar burials were a customary practice among certain ancient cultures. 2 small pottery jars. May mga iba't ibang uri ng pots, antique pottery jars. Tapos may ceramic, small pottery jar. Bali, ito naman ang tawag dito yung Al-Murabaa Watchtower. Yan siya. Ito yung pinakamatandang historical landmark sa Ajman. Bali, makita ito sa Corniche at tinayo ito nung 1300s para bantayan yung coastline ng Ajman. Ito siya. Ito yung nagsisilbing parang protection, parang lookout laban sa mga mananakop mula sa dagat. So ito yung nakita natin siya sa Corniche ng Ajman. Ito siya. Bali ito naman yung floor mats braided from palm fronds. Bali ito kasi, ayan, ito siya. Yan. Traditional siya sa culture ng UAE. Kabila na siyempre ang Ajman. Bali, ginagamit ito noon ng mga tao para gumawa ng mga gamit tulad ng bahay, floor mats, banig, baskets, roofing, tapos hand fans, tapos lubid para sa household material. So, hindi lang siya pang floor mats actually. Marami pang gamit. Very useful. Ang daming gamit niya. Tapos ginagamit din ito para sa upuan, higaan, tapos pantakip ng flooring. Yan. Yun ang purpose nun. So ngayon, punta naman tayo sa Police in the Past. Pasok tayo dito. Akit tayo. Akit tayo dito. Ito, okay. Okay, so ito yung ginagamit nila para ito yung device, transmission. Motorola. Okay. Ito yung ginagamit nila sa mga radio, yung mga device. Hand-operated wireless telephone device, English made, used by patrols in the past as a means of communication. Ang laki ng walkie-talkie, oh. Actually, kaya ako natuto ng magbasa ng numbers. Gawa ng car plate. Kasi sa Qatar, ang mga car plate doon, Arabic. Hindi siya English. So, doon ako natutong magbasa ng numbers, Arabic numbers, because of this, sa car plate. Ito yung mga sinaunang uniform nila. Ito yung uniform ng officer,
uniform ng policeman. Ito yung Metarzi. Ay, meron pa dito. Pasok tayo dito. Wait lang. Meron dito. Wow. Nabukas siya bigla. Hello po. Ano kayong ginagawa dito? Early time courts. Ah, ito yung korte. Okay. Early time courts. So, ayun nga. Ito yung early time courts. Ito, base dito nagkakaroon ng paglilitis. Tapos, meron ditong Sharia judge at saka customary law judge. Dalawang klase siya. Okay. Yung Sharia, actually, ito yung current na ginagamit din natin ngayon eh. Existing siya ngayon. So, as per my understanding, nung unang panahon kasi sa Ajman, simple lang yung sistema ng korte or courts. Bale, kadalasan, ito, dito hinahatulan yung according to Islamic Sharia law. At saka pinamumunuan siya ng Sharia judge or Qadi kung tawagin. Ito siya. So, ganito. Tracing. One of the most prominent means to follow one's course. Yung naluwas. Pero, posas na itong nakikita ko. Hand shackles are numbered according to the date of production. So, ito yung ano nila, posas. Uy, bakal na to ah. Pangmalakasan na to ah. Iron body shackle. Shackle? Shackle. Uy, ano na to? Parang bomba na to ah. Pampasabog na to ah. Oo nga, explosive power and gives a bright light. Explosive na to ah, pambomba na to. Uy. Pistol. Smith & Wesson, Webley, Mod, Falcon, Unique Mod, Smith & Wesson, Lama Mod. Ayan siya. Pistols. Baba tayo. So we're here. Actually, dito sa museum, okay eh. Aircon siya. Tapos paglabas mo dito, syempre mainit. Summer kasi, di ba? Ayun o. Dito tayo sa labas. Ayun o. Wee! Ang Land Rover ni Shake. May nakita ko dito traditional market. Pasok tayo. Ito yung trading. Ito yung market nila. Tailor. Diving. Equipment. Well, basically nakikita natin dito yung pamumuhay nila. Trading. Charcoal, firewood, and fodder. Uy, na-amaze ako. Legit. Coppersmith. Ayan, Coppersmith. Coppersmith. Barber. Herb seller. Sweet maker. Baker. Ayan. Al-Makha. Traditional coffee house. Uy, promise. Ito yung sobrang na-amaze ako dito sa part ng museum ng Ajman. Ito yung part na wow ako. Napawaw talaga ako. Bale, dito kasi, nung unang panahon dito sa Ajman, mahalaga yung market and trading sa pang-araw-araw nila na buhay. Kasi nga, yung dito, itong lugar na to,
malapit sila sa dagat. So, naging sentro ito ng kalakalan dun sa Gulf region. So, ano ba ang meron dito sa kalakalan nila? Meron dito yung mga souk market, yung mga isda, yung mga seafoods, dates, tulad na nakita natin ngayon dito. Ayan, tapos may mga textiles, pottery, handmaids, tapos mga pearls, meron din sila dito. So, makikita natin dito yun. Ito, for example, additional is may baker din dito. Tsaka yung mga palm products, blacksmith, ayan o. So, nakikipag-trade sila dito sa country ng Oman, India, Iran, tsaka Mesopotamia. Noon yun. So, even nowadays, nag-i-exist pa rin to itong mga to, like sa Oman, India, ganyan, and sa ibang countries na rin. Seriously, pagkapasok ko dito mismo sa market and trading area na to, kinilabutan ako. Dito. Alam niyo kung bakit? Kasi, kitang-kita mo kung paano niya na-sustain, paano niya na-develop yung Ajman, yung market nila. Kung makikita mo yung even before at saka yung current situation ng market, makikita mo may mga makikita mo talaga yung progress. Well, basically, natututo ako about the history of Ajman, ganyan-ganyan, yung lifestyle nila, yung trading nila, yung market nila, and yung mga artistry. Sorry na agad. So, yun. Nakaka-amaze. Fabulous. Natutuwa ako. Promise. Traditional medicine. Traditional physician. ولقد كانوا المرجع إن الجمع بدأ لقد ito yung old method, tsaka beliefs. Bali nakikita ko dito, ito yung traditional medicine nila, wika nga, kung ano yung feasible, kung ano yung mga meron sila na, wait, ito nakalagay dito tools and materials they could source in the local environment. So, ibig sabihin kung ano yung feasible, kung ano yung meron sila, yun yung ginagamit nila na para sa medicine. Okay. Clays, ito yung clays. Horns, heated place, affected part, create suction. Okay. Allow the blood to collect under the skin. Horn. نظرا يعدم توفر المسكنات والمطهرات حيث يتم جبر العظام في مياه البحر. Healing through faith. Okay. And then, dito sa pinakadulo, ito yung surgery. Looking after people starts with taking care of their health, a legitimate and basic right urged by the values of our religion and human principles. His Highness Sheikh Hamad bin Rashid Al Nuaimi. Ito yung traditional na surgery nung araw. Okay. There were some herbalists. Okay. Doon sa kaninang nakita natin, yun yung mga physicians. Dito sa area na ito yung mga herbalists. Meron din tayong herbalists sa Philippines Anong tawag doon? Yung mga sa mga herbs. Ang tawag doon. Basta yung sa mga herbs, yung mga manggagamot, yung mga traditional na mga gamot, like for example sa mga province, yung mga ganun. So, ayun na nga. Meron dito kasi mga base sa nakita natin yung traditional physicians tsaka yung traditional medicines. Yung sa traditional physicians kasi, yung mga nakita natin, yun yung tinatawag na traditional healer o kaya yung manggagamot, yun yung mga yung sa mga nag-heal ng mga, nagko-cure ng sa
lagnat, may mga sugat, ganyan-ganyan, yung mga manganganak and all. So, meron ding isa, yung traditional medicine, karaniwang ginagamit doon yung mga herbs, yung mga ginagamit, gano'n. Tapos, ang ginagamit doon yung mga dates, yung mga honey, yung kung ano yung mga feasible resources na meron sila. Tapos may mga oils, natural remedies. Tapos may mga spices din na ginagamit sila, which is ayun, naka-mention din doon. So, meron din dito yung mga spiritual prayers at Quran na recitation. And then, ayan siya, mahirap kasi ang buhay sa disyerto, tsaka limited din yung mga medical facilities. So, mahalaga rin na malalaman nila na yung mga natural medicine pala ay magagamit nila para mabuhay yung community nila dun. Very resourceful. Next stop, Al Murabaa Tower. Pasok tayo dito. Okay, ito siya. Historical landmark. Okay. Ito yung sinabi ko kanina na makikita natin along Corniche. Ito yung pang-defense nila. Ito yung makikita nila dun sa dun sa dagat. Ito yan eh. Ito yung kanina, ito yung minention ko. Ito siya. Yun yung Al Murabaa Tower, historical landmark in Ajman. So pag may makikita tayo sa Ajman, sa Corniche, ito yun. So alam na natin kung ano ang dahilan, ano ang purpose niya. Ayan, landmark popular tourist attraction na siya ngayon. Oh. Blue Waters Arabian Gulf. Okay. Aha. Okay. Kung ang mga kabatahan ngayon, mga katsawaran, may online games. Ang Ajman, meron din silang traditional game. Let's go. Ano ang tawag sa traditional games nila? Let's see. Wain Khalik. Wain Khalik, Al-Zabut, Hebail Al-Zaiban, Tartur. Iyon yung mga laro nila. May duyan din kami sa Philippines. Ito, Al-Keter, Wain Khalik. Ito, Wain Khalik. Al-Saglah, Laiba, LA, Ainawi, Likum. Ayan o, may mga shell sila. Meron din sila mga shell, ayun. So apparently, kaya meron sila mga shells dito. Kasi nga 'di ba, malapit sila sa shore, sa seashore, ganyan. And look at this, Aldub. There oh, meron din sila mga water sports. Water games. Sige, water games. Okay. Paano kaya to? Naalala kong bata ako, meron kaming laro na ganito. And then this one, yung parang, yung pick up stick something. Ay, ayun. Ayan, nakita niyan. Ito, hinahawakan yan dito. Tapos, pinapagulong yan doon, pinapagulong yan. Mga lata-lata yan eh, yung mga lata-lata. Tapos, ginagawang toys nung araw. Yan. Alam ko yan. So, ito na nga, Al-Hasht. So, feeling ko, ito yung almost similar dun sa laro natin sa Philippines. Yung parang, titik, gaganunin yung stick eh. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung paano siya specifically nilalaro, pero parang almost similar to that. Ganun no. So ito yun, yung kanina, parang ito siya oh. So if I'm not mistaken, that is the one. Ayun, yun. Yan siya. Nakakatuwa no. Galing oh. Pero nowadays, toys or games will not be a game if it's not gadget or computer or laptop, yung mga online games. But look at this, oh. Nakakatuwa, oh. And then look, oh. Meron silang small boats race. Ayun, oh. Ito, Rukubi. Nowadays kasi ang mga laro-laro na is mga online games. Hindi na halos na papractice yung mga physical activities. Pasok tayo dito ngayon sa folkloric art. So, what do they have here? Okay. Ito yung mga tambol. Drums. Bakit may mga rifle? Okay. Ito yung mga tambol-tambol. Para saan to? Okay. So, gets ko na. Yung folkloric art kasi, ito yung tumutukoy dun sa traditional na
culture na pinasa nung from generation to generation sa Ajman. Ayan. So, itong mga nakita natin, I was thinking earlier bakit may mga rifles and all. So, props pala yun. So, kasama ito yung traditional dances, yung music, drums, storytelling. Meron dito yung mga poetries din. So, ayun siya. Ito siya. I was thinking earlier kung bakit mayroong mga ano dito, may mga rifle. So, ito yung mga tambol-tambol nila. So, yun na nga pala. So, ito, meron dito mga cane. Ito, ang ibig sabihin pala nito is unity and strength. Kaya sila kasama sa props pagka merong traditional dance. So, yun palang ibig sabihin nun. O, diba? Pasok tayo sa Life in the Desert. Pasok, mga kapatid. Pagpasok mo dito, amoy luom. Amoy luom siya kasi ito siya. Okay, normally kasi ito siya, enclosed kasi siya. Hindi man sobrang enclosed, kulob. Covered siya, covered. Ayan siya. So, naamoy ko yung common, ano talaga siya, hindi siya mabaho, hindi siya, iba yung amoy na carpet, smells carpet yan. Ito siya. Ito. Mararamdaman mo talaga na ay, nasa UAE ako, yan siya. Sila, ang tawag sa kanila ay yung mga Bedouin. So, sila yung mga tinatawag natin na mga nomads sa salitaan natin. Sila yung mga nomadic Arab people. Kumbaga, naglalagalag sila para sa traditional na naninirahan doon sa desert, sa Arabian Peninsula. Kumbaga, sila yung palipat-lipat ng tirahan. Ito sila. So, nakatira sila sa mga tents. Ayan, mga tinatawag na mga black tents or goat hair tents. That is why, earlier, di ba nabanggit ko kanina, iba yung amoy dito. Kaya pala, kasi, ang masasabi dito na, ito yung mga black tents na dito ito yari kasi yung mga tinitirahan ng mga Bedouins sa black tents or goat hair tents. Ito siya. Ito sila. Ito sila. Tsaka yung mga Bedouins kasi sila, nag-aalaga sila ng mga camels, ayan, yung mga goats, sheep, asan yun. And then, ito, ayan sila, ito, ayan. Yan. Meron silang mga, falcon, I think. So, yan. Kumbaga, umaasa sila dun sa mga oasis, para dun sa tubig. Ayun. Meron dito mga, mga camels. Ayun, Ayan. Ito yung mga inaalagaan nila. Ayan. So, ito siya. Ito yung sinasabi ko ng mga tent. Okay, ito yung mga tent. So, dito sila nakatira. Ito mga Bedouins. Yun yung mga tinitirahan nila. So, pasok naman tayo dito sa traditional costumes, women handcrafts, traditional school, and Al-Barjil or the Wind Tower. Let's go, akyat tayo. Akyat tayo dito. Ito siya. So, just be careful kasi yung mga hagdan dito, makikipot. Ayan, pero paikot. But, literally, I'm so loving it. Ayan. Sige, pasok tayo dito sa traditional costumes. Like literally, very traditional. Ito yung children's clothing. Ito yung sa mga bata. Men's clothing. Ayan yung traditional costume nila. Ito yun traditional costume ng bride. Okay. Ito yung jewelry ng bride. Parang lalaki, no? Ayan. Next, pasok naman tayo dito sa Women's Crafts, Al-Mutawa. Traditional schooling, Al-Mutawa. Women's Crafts. So, dito naman, meron ditong yung weaving. Nagwi-weave sila. So, ginagamit ito para sa paggawa ng mga banig, tela. Tapos, meron silang tinatawag na sado weaving. Tapos embroidery, yung embroidery kasi ginagamit yun na sa damit, yung sa abaya, yung pang decor. And then ito naman, yung basket. Nagamit nila yung dahon ng palma para sa lalagyan ng pagkain o kaya ng mga gamit. Tapos meron sa pottery. Tapos meron pang oil. Ito, yung oil and
perfume. Ito. Ayan. Ayan. Gumagawa rin sila ng mga perfume sa oil. So, I think, kumbaga, di ba naaalala natin, even ngayon, nowadays, meron silang yung sikat na mga perfume, yung sa mga oils. So, part din siya ng naging parang pangkabuhayan or lifestyle ng mga kababaihan. So, ito siya. Now, I'm learning talaga dun sa buhay ng Ajman. Ito parte din ito doon sa women's craft. Ayan. So, nagwi-weave sila. Ayan. Yung nagahabi. Ayan. Ito yun. So, yung mga tela na yan, ginagamit nila para sa mga crafts. Ganun. Pasok tayo sa Al-Mutawa. Traditional schooling. Ito, Quran yan. Ito, mga Quran yan. Ayun, ito siya. Yung sa traditional schooling ng mga bata noon, nag-aaral sila sa mga mosque, sa bahay ng mga teachers, or yung mutawa, o kung tawag nila ay faqih. So, minsan sa simpleng outdoor area na lang sila nag-aaral din, or sa maliit na learning circle. Next, punta naman tayo dito sa agriculture and old kitchen. Yalla. Okay. So, ito, anong plant to? Dates. Okay. Palm tree. Palm tree is symbol of generosity and is privileged. Oh, Holy Quran in Surah Al-Kahf. Farming is a profession in the past. Ito yung mga ginagamit para sa farming. Ayan, ito. Ito yung traditional na lutuan nila. Ayan o. Ganito sila nagluluto ng araw. Ito ginagamit nila itong mga imbakan ng tubig. Ito imbakan din ito ng mga pagkain eh. Naalala mo yung ito nilalagyan nila ng mga karak, yung mga ganyan. Ito parang alam mo yung nakakita natin sa mga typical na restaurant na nilalagyan nila ng mga biryani. Ito yun. Feel ko siya. Okay. Pottery, coppery. So, ito yung lagayan. Ito yung mga tawag doon sa mga lagayan na ito. Ayan, yan. Ito, nakalagay dito, keeping prisoners were sometimes held in the fort tower for minor offenses. So, ganito. So, pag minor offense, ganito yung ginagawa nila. Such as death, evasion, or avoiding work obligations. So, for certain hours during the day, guards would bring prisoners outside the gates of the fort and chain their feet to a wooden bar called Al-Khasbah so that their families could visit them. So, minor pa lang to ha. Minor offense pa lang to. So, dito naman, pasok tayo, Arabian horse. Tapos, historical photographs. Pasok tayo, akyat tayo dito. Wow. Grabe, no? Ang yaman nila sa history. Ang yaman-yaman nila sa history. Ngayon ko na-enjoy yung museum kasi pag museum, mas maganda pala pagka yung hindi masyadong matao. Kasi mas na i-imbibe mo, mas nagigets mo, mas na-enjoy mo siya pag hindi masyadong maraming tao. Ayan o. Para kang merong private tour. Mas nananamnam mo. Ganyan. Arabian horse. Dito. Pasok tayo. So, mahilig din sila sa mga horses. Itong Arabian horse, hindi lang siya yung common horse, but instead, yung Arabian horse, ito rin yung tinatawag na war horse. Kasi yung war horse, ginagamit din siya para doon sa weapon of war, yung mga Bedouin na nabanggit ko kanina, sumasali dito sa war, tapos they will attack the enemy. So itong horse na to, itong Arabian horse na to, hindi lang siya pang
pang-alaga. So, ginagamit siya para to defend their city, their place, to the enemy. By the use of this horse, yung mga Bedouin, meron silang mga gamit na mga rifle, meron din silang sword. Maraming gamit din pala. So, yun pala ang ibig sabihin. Yun pala ang purpose ng Arabian horse. Ginagamit siya sa war. Surprising. Promise, natututo ko. Ayun itong Arabian horse na to, hindi lang siya yung basta-bastang horse. Ang tawag din sa kanya, war horse. Tapos ang nagpapatakbo dito sa Arabian horse na to, yung mga Bedouin. Yung kaninang nabanggit ko. They use those Arabian horses to defend yung kanilang lugar. Pasok naman tayo dito sa Sheikh Rashid's room. Sheikh's Souvenirs. Okay. Meron din dito. Akyat tayo. Okay. Alam mo, mayaman sa kwento talaga tong museum ng Ajman. Mayaman sa kwento talaga tong museum ng Ajman. Mas may enjoy mo to pagka yung ikaw lang, yung hindi masyado maraming tao. At least ito, solo mo lang. Natutuwa ako. I'm learning. Bali, ito naman, mga swords. These swords were gifts to the late Sheikh Rashid bin Humaid al-Nuwaimi. Ito, Japanese katana. Itong number 2, Persian Shamshir sword with curved blade. And then, itong third, this is Syrian Shamsir sword. Ito siya. Mukhang ito yung tulugan no? Tulugan ng araw ni Sheikh. Ito naman yung cloak. Cloak ni Sheikh Rashid's Bisht. Ayan, Sheikh Rashid's Bisht. Bisht means cloak. Ito, Sheikh Souvenirs. Ano kaya itong mga souvenirs dito? Ang ganda ng view. Top view. Yehey. Yeah, may top view. Yehey. Bisitahin naman natin yung Ajman's first radio station. Ito siya. Ay, alam mo, feeling ko meron kaming ganito sa bahay. Ito, feeling ko. Almost similar, hindi ko sinasabing, pero almost similar talaga eh. Ginagamit ito para sa alert sound bago magsalita yung announcer. 'Di ba? Para catchy lang. Yan. Ito siya. Ito rin, ganun din. So, ganun siya. Ginagamit din siya para sa mga sa mga celebrations, gatherings. Yan, ito siya. So, sinasama ito sa radio style programs. Welcome to Ajman Museum! Kung saan napakayaman nila sa history. Malalim ang pinag-ugatan. Malawak na kaalaman ang maibibigay. Try nyo mag-visit dito. Sobrang na-enjoy ko dito. My God, I love it.